Anong reaksyon natin doon sa sinabi ni Mr. Abe na tayo may Bible scholar, yung doon sa Diliman, wala. Ay, wala po. Wala pong sali ng Biblia. Wala po silang sariling Biblia, Brother Mar, sapagkat walang credibility at walang competence. anong reaksyon mo dahil sa sinabing wala raw tayong sariling salin ng Biblia? Ang una, kaya natin na gumawa ng sariling salin ng Biblia. Kaya natin, kapatid na Michael, pero hindi po ginagawa yon ng Iglesia ni Cristo. Ang dahilan, kapatid na Michael, iyon nga mismong mga Biblia ang isinali nila na ating ginagamit. Hindi nga nila halos paniwalaan pag tayo ang gumagamit. Di lalo namang hindi nila tatanggapin kapag yan ay salin ng Iglesia ni Cristo. Siguro, kaya nila. Pero kung ang tanong ay kung makakaproduce sila ng scholarly na salin na mas malapit sa Hebrew at sa Greek, ay doubt. Kasi kapag nagsalin ka from Hebrew and Greek papunta sa English, dapat yung translator ay nakakaintindi o magaling talaga sa Hebrew at Greek grammar. Paano ka makakapagsalin ng Bible mula sa Hebrew papuntang English or Tagalog, halimbawa sa Old Testament part, kung ang pagbasa mo ng Hebrew ay mali-mali? Napanood ko po ang videos ng mga Iglesia ni Cristo ministers kung paano sila magbasa ng Hebrew at nakita kong may mali sa kanilang pagbasa. Ito pong halimbawa, bababasa natin sa the book of Genesis. Ang babasahin ko po ngayon ay Genesis 23, the verse is 6 in the Hebrew Bible. Napapanood po ninyo ang sinasabi rito. Shama'a enu Adonai nasi Elohim atak betekenu bemegkar kebarenu kebor et meteka. Kapansin-pansin na yung Hebrew word na Adoni sa Genesis chapter 23 verse 6 na tumutukoy kay Abraham ay binasa ng Iglesia ni Cristo minister bilang Adonai, Adonai. Basahin ko po ang Hebrew text ng Genesis chapter 23 verse 6. Shema'enu Adoni, Nesi Elohim at Tabetokenu, Bimibhar kevareno kevor et meteka. Ishmemenu it kevro loyekle mimka mekevor meteka. So sa binasa nating Hebrew text ay Adoni po ang nakalagay at hindi Adonai. Kapag sinabi po kasi nating Adonai, ito po ay masculine noun na ginagamit lamang exclusively para sa tunay na Diyos. Pero bago natin sagutin yan, kapatid na Ramil, yung talatang kanilang pinagbabatayan, anong reaksyon natin doon sa sinabi ni Mr. Abe na Tayo may Bible scholar, yung doon sa Diliman, wala. Ay, wala po. Wala pong sali ng Biblia. Wala po silang sariling Biblia, Brother Mar, sapagkat walang credibility at walang competence. Anong reaksyon mo dahil sa sinabing wala raw tayong sariling salin ng Biblia? Ang una, kaya natin na gumawa ng sariling salin ng Biblia. Kaya natin, kapatid na Michael, pero hindi po ginagawa yon ng Iglesia ni Cristo. Ang dahilan, kapatid na Michael, iyon nga mismong mga Biblia ang isinali nila na ating ginagamit. Hindi nga nila halos paniwalaan pag tayo ang gumagamit. Di lalo namang hindi nila tatanggapin kapag yan ay salin ng Iglesia ni Cristo. Siguro, kaya nila. Pero kung ang tanong ay kung makakaproduce sila ng scholarly na salin na mas malapit sa Hebrew at sa Greek, ay doubt. Kasi kapag nagsalin ka from Hebrew and Greek papunta sa English, dapat yung translator ay nakakaintindi o magaling talaga sa Hebrew at Greek grammar. The grammar of the source language is important to consider in any translation. Generally, one wants to translate nouns with nouns and verbs with verbs. Subjects of sentences in one language should not become objects of those sentences in the translation. But there are many cases where a simple equivalence of grammatical structure will not work. For instance, one has to discern what the function of a prepositional phrase in one language before translating it meaningfully into another.
Ngayon, para sa akin, paano ka makakapagsalin ng Bible mula sa Hebrew papuntang English or Tagalog, halimbawa sa Old Testament part, kung ang pagbasa mo ng Hebrew ay mali-mali? Napanood ko po ang videos ng mga Iglesia ni Cristo ministers kung paano sila magbasa ng Hebrew at nakita kong may mali sa kanilang pagbasa. Ito pong halimbawa, bababasa natin sa the book of Genesis. Ang babasahin ko po ngayon ay Genesis 23, the verse is 6 in the Hebrew Bible. Napapanood po ninyo ang sinasabi rito. Shama'a enu Adonai nasi Elohim atak. Betekenu bemegkar kebarenu kebor et meteka. Kapansin-pansin na yung Hebrew word na Adoni sa Genesis chapter 23 verse 6 na tumutukoy kay Abraham ay binasa ng Iglesia ni Cristo minister bilang Adonai. Basahin ko po ang Hebrew text ng Genesis chapter 23 verse 6. Shema'enu Adoni, Nesi Elohim atta betokenu, bimibhar kevareno kevor et meteka. Ishmemenu it kevro loyekle mimka mekevor meteka. So sa binasa nating Hebrew text ay Adoni po ang nakalagay at hindi Adonai. Kapag sinabi po kasi nating Adonai, ito po ay masculine noun na ginagamit lamang exclusively para sa tunay na Diyos. Yung Adoni naman ay tumutukoy sa human masters and lords but never God. Kaya nga, sa Genesis chapter 23 verse 6, Adoni ang ginamit dahil ito ay tumutukoy sa tao at si Abraham ang tinutukoy doon na Adoni. Hindi po dapat tawaging Adonai si Abraham dahil hindi po siya Diyos. Narito pa ang isa pang video. Panoorin po natin. Jeremiah 17:5, ganito ang ating mababasa. Ko amar Adonai aur hageber asir yibtak baadam veshyam basyar zeroo umin Adonai yasur libbo. Oh, naintindihan mo, dalaginding. Sa video pong ating napanood, may napansin din po akong mali sa pagbasa ng Iglesia ni Cristo Minister. Bago po tayo magbigay ng konting komento, ay basahin po natin ang Jeremiah chapter 17 verse 5. Ko amar Adonai, arur haggever asher yivta baadam, vesam bazar zeroo, omin Adonai yasur lebo. Una, yun pong Hebrew na arur na ang ibig sabihin ay cursed, ay binasa po ito ng Iglesia ni Cristo Minister na aur. Pangalawa, yung word na vesam na ang ibig sabihin ay and makes, ay binasa po ito ng Iglesia ni Cristo Minister bilang vesham. Siguro, nakalimot siya ng kaibahan ng mga Hebrew alphabet kagaya ng kaibahan ng shin at sin. Kasi kapag sin, ang dot nito ay nasa kaliwa sa itaas. At kapag ang shin naman, ang dot nito ay nasa kanan sa itaas. Ang kahulugan po ng Hebrew word na vesham ay and there. Yun pong Hebrew word sa Jeremiah chapter 17 verse 5 ay vesam, na ang ibig sabihin ay and makes, kaya magkaiba po itong dalawa. Dahil sa maling pagbasa, nagiging iba rin ang kahulugan para doon sa mga taong nakakalam ng Hebrew. So kung ang pagbasa pa lang ng Hebrew ay mali na ang pagbasa ng tao, paano niya maisasalin ng maayos? Halimbawa, yung Old Testament from Hebrew papuntang English o make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt
tonight.